Pag-alis pabalik ng Amerika ng PhilAm activist na si Chantal Anicos, ating pag-usapan kasama si Undersecretary Ernesto Torres Jr., Executive Director ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Yusek, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Yusek Marge at Sir Joshua, at magandang tanghali rin sa ating mga kaibigan sa media at sa sambayan ng Pilipino. Sir, Nandito tayo ngayon upang magbigay ng linaw at ilatag ang buong katotohanan tungkol sa mga naganap sa Abra de Ilog, Mindoro Occidental noong ika-1 ng Enero. Okay. Sir, ayon po sa BI order po, natagpuan si Chantal, 45 meters lamang ang layo mula sa pinangyarihan po ng engkwentro sa Abra de Ilog noong January 8. Maari niyo po bang idetalye kung ano yung naging kondisyon niya at kung paano po ba napatunayan ng NTF-ELCAC ang kanyang participation sa tinatawag na Tour of Duties o immersion sa New People's Army? Salamat sa katanungan, Yusek Marge, para maliwanagan natin ang publiko dun sa nangyaring engkwentro sa Abra de Ilog. Ang kaso ni Chantal Anicos, isang Filipino-American na kamakailan lamang ay lumisan na ng bansa noong ika-30 ng January, ng Enero, almost midnight, matapos maglabas ng order to leave ang Bureau of Immigration. Ito ay patunay lamang ng makataong trato ng ating gobyerno. Siya ay natagpuang buhay noong January 8, binigyan ng medical na atensyon at nirespeto ang kanyang mga karapatan. Mismong si Chantal ang umamin na siya ay nasa kampo ng NPA nang mangyari ang engkwentro. Binanggit nyo nga kanina, mga 45 meters lang siya dun sa sentro ng pinag-engkwentrohan. So, nakita siya 7 araw matapos ang nangyaring series of encounter noong January 1 nga. At 7 araw, kaya 7 days na siyang paikot-ikot doon. Kaya ang initial assessment sa kanya ay pagod, gutom at traumatized. Kaya agaran siyang binigyan ng medical na atensyon ng ating mga security forces, particular ang mga tropa ng 2nd Infantry Division. Yun naman pagkakakustodya kay Chantal ay siya mismo ay pumayag at ito ay pinatutunayan ng kanyang affidavit na kanyang malayang pinirmahan in the presence of a third party, referring to lawyer ng Integrated Bar of the Philippines for medical treatment na siya namang nangyari, no? Inamin niya rin in the course of talking to her yung mga partisipasyon ng mga iba't ibang organisasyon sa pagpunta niya dito sa Manila. So, nabanggit niya na parte yung mga organisasyon na ito ng isang international, political at support network ng CPP, NPA, NDF, nagsusupport sa recruitment, fundraising at pag-propagate ng ideolohiya ng CPP, NPA, NDF. Nabanggit niya rin na yung pagpunta niya rito ay parte ng tinatawag na tour of duty or immersion dun sa mga NPA areas para magkaroon siya ng mga karanasan. In fact, nagkaroon din ng pagkakataon si retired General Parlade na makausap si Chantal Anicos bago siya bumalik sa United States. At dun sa pag-uusap na yon ay linathala sa atin ni General Parlade na ang may responsibilidad ng pagpunta niya rito sa Pilipinas ay Migrante USA at Bayan USA. At ito naman ay dito sa Pilipinas, rinisib siya ng Bayan Philippines at tinurn over sa karapatan. At ang karapatan naman nag-facilitate ng immersion niya mismo dun sa Abra de Ilog together with other kabataan and youth activists, no? So, doon naman sa mismong lugar sa Abra de Ilog ay tinanggap siya ng NPA leader doon sa lugar na nagngangalang o alias na Ka-Floro at Ka-Insay, na siya ring mga grupo na nag-iwan sa kanya nung may nangyaring enkwentro doon sa Abra de Ilog noong Enero 1. Okay. So yun yung
background dun sa pangyayari, no? Yusek Marge. Ngunit ang isa pang malaking trahedya ay ang pagkamatay ng isa pang personality, and I'm referring to Jerlyn Doydora, yung 4th year student ng BS Education sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, na dating miyembro ng Kabataan Party List General Secretariat. Natagpuan din siya ng sundalo one day after ng encounter noong January 2, 2026, nawala ng buhay. Hindi siya actually naging casualty ng direct casualty ng enkwentro, kundi siya ay namatay dahil meron siyang dinadalang karamdaman noong mga panahon na yon noong January 1. So masasabi natin na hindi siya simpleng estudyante na naipit sa putukan. Siya ay isang kabataan na nalinlang at na-recruit sa armadong grupo. Ito ang masakit na realidad ng radikalisasyon at grooming na ginagawa ng mga prenting organisasyon sa loob ng mga campus. So, yun Yusek Marge and Joshua. Gusto ko rin sanang ibahagi sa ating mga kababayan na walang nangyaring sinasabi nila Kabakaw, Abra de Ilog Massacre. Kasi mayroong mga grupo na identified sa CPP-NPA na float yung naratibo na nagkaroon daw ng massacre dun sa Abra de Ilog. Gusto kong iklaro ngayon sa ating mga kababayan na ayon sa verifikasyon ng mga leader ng komunidad, at mga health workers dun mismo sa ground, at yung kailan lamang na ginawa ng fact-finding mission ng Buklod Kapayapaan at ng Hands of Our Children, doon mismo sa Abra de Ilog, walang bata ang namatay at walang inang nasugatan sa lehitimong operasyon ng ating kasundaluhan noong Enero 1. So yan po ang nagpapatotoo na yung mga nagpa-float na meron daw massacre na nangyari, may 3 mangyan, iraya na namatay. Hindi po totoo yan at yan ay pawang kasinungalingan. Okay. Yung operasyon na nangyari doon sa Abra de Ilog ay tugon sa hiling ng mismo mga komunidad na matagal nang nabibiktima ng CPP-NPA ng pananakot at pangingikil ng mga miyembro ng NPA. Yan din yung na-find out ng fact-finding mission ng Buklod Kapayapaan at Hands of Our Children kamakailan lang lamang. At yung mga kumakalat na fake news ay sadyang ginawa upang linlangin ang publiko at gamitin ang emosyon ng tao para pagtakpan ang mga paglabag ng mga rebelding grupo. So, masasabi natin, Yusek Marge, na ang katotohanan ay hindi nanggagaling sa mga post sa social media lamang, kundi sa mga taong nandoon mismo sa lugar at boses ng mga leader ng ating mga barangay. Okay. Yusek, balikan ko yung nabanggit mo kanina na inamin nga nito ni Chantal yung pagsali niya o yung participation niya sa iba't ibang organisasyon para sa fundraising, may kaugnayan dito sa mga makakaliwang grupo. Sa perspective o pananaw po ng NTF-ELCAC, gaano kalaking banta o meron po bang banta ang mga foreign nationals na sumasali sa mga ganitong immersion programs dito sa bansa? Actually, Sir Joshua, ang banta actually ay nakadirekta dun sa mga foreign nationals, particular na yung mga PhilAms natin. Yung sa ginagawang radikalisasyon, recruitment doon sa ibang bansa. Kasi sila mismo ay hindi malinaw sa kanila kung ano talaga yung nangyayari dito sa Pilipinas, pero nag-float ng narrative sa iba't ibang bansa. Let's take for example yung sa kaso ni Chantal. So may mga sinasabi sa kanya doon na naghikayat sa kanya na pumunta rito at nailagay siya sa panganib. So ibig sabihin, meron talagang deliberate effort ang CPP, NPA, NDF beyond the borders of our country na mag-radicalize, mag-recruit, mag-agitate, and mag-organize at sa dulo ay mapapunta dito sa Pilipinas. Pero ang pinakamalaking banta actually na direktang may epekto sa ating bansa ay yung mga suporta nila sa resources, sa advocacy outside of our country para humingi ng mga suporta sa foreign funding agencies at pati na rin yung mga naglalabi sila ng mga funding para dito sa mga CPP, NPA front organizations. So gamit nila doon sa kanilang pag-agitate at
pagpapagalit ng damdamin ng mga kababayan natin abroad, and even kahit hindi mga PhilAm, yung mga talagang foreigners, ginagamit nila yung mga issues ng katulad ng human rights, mga IP rights, environmental issues, at minsan yung mga disaster response issues din ay ginagamit nila para makapaghikayat ng mga banyaga na pumunta rito sa Pilipinas na hindi nila talaga alam that they will be in harm's way. Sir Joshua. Okay. Yusek, mayroon na po ba tayong pakikipag-ugnayan po sa US government para po maimbestigahan ang mga grupong ito na nagpapadala ng mga kabataang PhilAm sa mga conflict zones? Yes, Yusek Marge, one of the clusters ng NTF-ELCAC ay yung International Engagement Cluster na pinamumunuan ng Department of Foreign Affairs. Particular, si Aseca El Mercato ang head ng IE cluster natin. Katuwang niyan, yung Legal Cooperation Cluster na pinamumunuan naman ng justices natin sa Office of the Solicitor General. So may mga member agencies yan. Sila mismo yung direkta na nakikipag-ugnayan sa US Embassy dito sa nangyari kay Chantal para mas maayos ang pag-handle at pagmamanage sa kanya legally, physically, and medically. At meron mga commitment yung counterparts din natin sa Amerika ng mga agencies na magpapatuloy pa rin yung mga investigation regarding this incident dahil may nakita na mga possibility na the reason why Chantal was issued the order to leave with blacklisting was the fact na pwede siyang maging willing participant as suspected terrorist or a material witness dun sa mga gawain ng CPP, NPA, NDF. So, meron tuloy-tuloy, even right now, na nasa Amerika na siya, tuloy-tuloy pa rin yung coordination natin with our US counterparts to address this case, particularly dun sa mga legal aspects nito. Okay. Yusek, ano pong masasabi ninyo sa mga kritiko na sinasabing pinilit lamang ang kanyang mga naging pag-amin? Joshua, nakita naman natin siguro sa mga social media, sa mga ngiti, sa labi ni Miss Chantal Anicoche mismo, that she was really taken care of medically by the 2nd Infantry Division kasi may mga doctors naman tayo doon, may mga psychologists tayo doon, and she was provided with the physical space na para makapag-recover siya doon sa 7 araw na iniwan siya ng mga CPP, NPA doon sa Abra de Ilog. So masasabi natin, yung mga nag-float ng mga ganyan na istorya ay pawang mga kasinungalingan at paninira lamang sa effort ng gobyerno na i-handle na maigi yung kaso na ito. At marahil yung iba siguro, Joshua and Yusek Marge, natatakot sila na baka may i-reveal si Miss Chantal Anicoche na mapapahamak yung mga at may expose lalo yung mga deceptive schemes ng CPP, NPA abroad dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. So siguro para ma-encapsulate lahat yung naging pagtanggap ng pamilya Anicoche, if you will just allow me, yung maiksing message ng mother ni Chantal Anicoche na pinadala lamang kagabi. If I may be allowed to read it to you, one paragraph lang naman ito. Binanggit ng mother ni Chantal Anicoche, si Maria Liza Anicoche, at ito ay pinadala niya kay Colonel Mike Aquino, na naging kaibigan niya na in the course of the stay of Chantal Anicoche in Tanay Rizal. Ang sabi niya, and I quote, "I'm especially thankful for the careful coordination, the humanitarian care, and the relentless medical attention she continues to receive until her discharge. Our family feels an immense sense of gratitude, not only for her successful rescue, but also for the respect, dignity, and discretion shown during such a difficult and emotional time.
We deeply appreciate the unwavering commitment of your personnel to their duty and to protecting innocent human lives. I also want to thank all of you for ensuring the smooth arrival of my family and for prioritizing our safety. Please kindly extend my heartfelt thanks to everyone involved in her care and recovery. Their service, kindness, and compassion have left an indelible mark on our hearts, and we will never forget their generous and selfless actions. So with that statement, Yusek Marge and Joshua, makikita natin na wala pong ginawang hindi maganda o pawang mga paninira lamang yung nagflo-float ng mga naratibo that Chantal was being held against her will doon po sa 2nd Infantry Division. Okay. Yusek, malinaw po ba yung babala ninyo tungkol sa recruitment ng kabataan sa pamamagitan po ng advocacy at international solidarity? Mensahe nyo na lang po sa mga kabataang maaaring maengganyo sa mga ganitong landas. Siguro masasabi natin na, of course, una-una siguro dun sa mga organisasyong nag-recruit o nagre-recruit pa sa ating mga kabataan, tinatawagan natin ang pansin ng mga organisasyong patuloy na nag-uugnay sa mga kabataan sa mga armadong grupo sa kanayunan. Ang paggamit sa idealismo ng kabataan para sa madugong adhikain ay isang krimen laban sa ating lipunan. Kinukundi na rin natin ang paggamit sa imahe at pangalan ni Chantal nang walang pahintulot ng kanyang pamilya para lamang sa kanilang propaganda. So ang NTL-ELCAC ay hindi titigil sa paglalantad ng mga network na kagaya nito, yung mga nangloloko at nagre-recruit ng ating mga kabataan sa armadong pakikibaka. Ang ating layunin ay kapayapaan sa pamamagitan ng pag-unlad at hustisya. Nananawagan tayo sa mga magulang, bantayan ang ating mga anak. Sa mga kabataang nalinlang, bukas ang pintuan ng gobyerno para sa inyong pagbabalik. Tapusin na po sana natin ang siklo ng karahasan. Protektahan natin ang kinabukasan ng ating bansa. At panghuli, ang kapayapaan ay makakamit lamang kung titigil ang panlilinlang sa ating mga anak. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Ernesto Torres Jr., Executive Director ng NTF-ELCAC. Maraming salamat, Yusek Marge at Joshua, at mabuhay po kayo.